Sobrang nasyak ako kasi yung dating naririnig ko lang sa kanya sa lyrics, yung lagi niyang paboritong numero, is yun na yung pinakamalakas na grupo sa panahon natin ngayon. Doon mo makikita yung brilliance and great mind ni Gabi. Na yung concept niya na kung paano yung gusto niya na mangyari na rap group. Ako si Professor Principe Jose Nalbaeso. Ako yung unang kagrupo ni Gab bago nabuo yung 187 Mobster tsaka yung Street Soldiers. At ito yung pasimula ng kwento ko. Bale si Tibo, si Innocent One, matagal na kami magkakilala. Mas nauna ko siyang nakilala kaysa kay Gab pa rin kasi magkakababata kami ni Innocent ni Tibo. Pero hindi ko siya kilala bilang rapper. Huli ko na nalaman yun na sinabi sa akin ni Gab na meron daw siyang prince. Sabi sa akin ni Gab, meron akong rapper na malapit dyan sa inyo Si magaling, si Tibo, si Innocent One, kilala mo ba? Nung una hindi ko pa nare-recognize kasi iba kasi pangalan ni Tibo Merong Steve, may ganon. Kaya, si ano yun, kilala ko. Kasi medyo pilay si Tibo. Nung sinabi ni Gab, yun na, nalaman ko na siya pala yung tinutukoy na si Innocent One. Bale, unang-una sa lahat, tulad din ng mga ibang rapper, mahilig ako makinig ng mga English at Tagalog rap. Then nagsimula yun sa school ko na may mga classmate ako sa school na na-encourage ako makinig din ng rap. Sila Dion, si Jasonel, tsaka si John John. Hanggang sa along the way, nakunik ako sa isang parang mga grupo ng mga rapper sa telepono. Ito yung tinatawag na rappers community. Yun yung kauna-unahan kong na-involve ako. Nasali ako rin kasi nagra-rap ako ng tongue twist na English. Hindi ako nagra-rap ng Tagalog na tongue twist, kundi English. Then, along the way, while nagra-rap ako, hook up sa mga connection kung saan-saan, may na-encounter akong isang tiga-Tondo. Dati kasi nakatira ako sa Dagat-Dagatang Caloocan. Bale, may nakilala ako na ang pangalan niya is Gab. No, Gabriel, long hair siya at that time, mapayat pa siya. Bale, nung na-hook up siya doon sa 3 or 4-way ata namin, kasama sila microphone. Bale, kwentuhan, hanggang sa nalaman ni Gab na mahilig ako sa, nagarap pala ako ng tongue twist na English. Doon pa lang, makakitaan mo na si Gab, sobrang passionate siya sa mga kaibigan o sa mga rapper na mahilig sa mga tongue twist, mapa-English o Tagalog. Kaya nung nalaman niya yun na nagta-tongue twist ako ng English, in-encourage niya akong sumama sa grupo. Bale, doon, sinama niya ako sa isang rap contest dito sa may Raha Bago yun wala pa akong ibang kakilala noon. Siya pa lang yung totally na nakikilala ko at that time. Tsaka sila microphone. Tsaka sa grupo ko ng mga rapcom sila Ozone, si William Trauma, at tsaka yan sila Critical. Para lang alam nyo. Sila Phobia. Then dito along kay Gab, kaya nung pumutok itong 187, hindi na ako nagtataka kung ba't nangyari yung kasi yung word na 187, madalas ko na narinig sa kanya. Siguro ako yung saksi sa mga buhay, pati sa mga picture ko na may resibo, na magpapatotoo na nakakasama ko si Gab. At saka, meron siyang isang kanta nung binubuo namin yung isang kanta na yon, na kung saan, lagi niya nababanggit yung 187. Kaya nagulat na lang ako nung may tinayo siyang grupo na 187, hanggang sa pumutok, hanggang sa kung ano ngayon yung 187. Doon sa part na yon, sobrang nasyak ako kasi, yung dating naririnig ko lang sa kanya sa lyrics, yung lagi niyang paboritong numero, is yun na yung pinakamalakas na grupo sa panahon natin ngayon sa underground, lalo na sa mainstream. Before 187 Mob, ano yung mga grupo na nauna niya? Nagkaroon ba kayo ng grupo nun? Yun, yung bago na buo kasi yung 187, hindi ko pa nakikita sila Third Flow, sila Kial, sila Abaddon. Bale, Tag Soldiers yung binuo niya. Diyan, may picture kami dyan, kasama ko si Aris tsaka si Gab. Umating kami ng rap contest. Mga na-encounter namin dyan, yan sila. Yung Rapture, yung Blockchain Studio ngayon, kila Marlon, pati itong Rap Guard, itong sila Juke. Yan, si Lady Sasta,
sila Maki tsaka si Jaywin. Hindi, yung iba siguro, hindi na ako masyadong na-recognize. Dala ng sa kadahilanan na nagigipit na kasi yung father ko. Tapos nag-focus ako sa studies. Kaya yun ang dahilan kung ba't ako professor ngayon sa criminology. Bali, nag-produce din ako ng kanta ngayon, 3. 2, tas yung pangatlo sana kay Innocent One. Yung Alpha at Omega. Yung ibubunyag ko yung ano talaga yung pinakadahilan kung ba't pumapatay yung isang tao. Kasama rin yung sa research ko sa criminology. Kaso, yun nga, nawala na siya. Naghahanap ako ng kapalit niya kung sino. Meron ako unang ginawa, Born Criminal. Ang kumanta si Bling, si Juan. Related sa criminology. Related kayo na rin nagsulat? Hindi. Si... Mapakompose mo, tapos sasabihin mo lang yung ganito ang... Yung content ako bibigay ko, tapos siya yung nagsusulat, si Bling pa rin. Bali, yun, Born Criminal. After Born Criminal, Forgotten One. Nandun ang kumanta nun, si Manning Bagsek. Papakinig ko sa inyo, si Judas, at saka si Yayoy. Tapos yung pangatlo sanang ipoproduce ko, related lahat yung sa krimen. Yung una, yung Born Criminal na binabanggit dun kung paano yung isang tao, kung bakit sinasabing kriminal, yun, parang sa criminology yun. Tapos yung pangalawa naman, tungkol sa hostisya sa mga biktima. Tapos yung pangatlo sana, yung pagbunyag, kung ano talaga yung pinaka-ugat ng krimen. Saan talaga nagsisimula, ano yung nagpapagalo sa isang tao para pumatay. Eh kaso nga, nawala nga si Innocent, sayang. Isa sa mga pinakawalang yung gagawa ng, kung sa baga, wawasak ng kanta na yun para mabuo siya. Binanggit ko sa kanya yun na nagka-interest sa kaso, busy sila noon, di ba? Yun yung gumagawa na sila ng mga music video ng Bakit Ngayon Ka Lang. Ang pagkakakilala ko kay Gab, no? Nung panahon namin dati, simple siya. Long hair, mapayat siya, na matangkad, na mabait siya, at saka sobrang passionate niya sa mga bone thugs na rap. Yung mga tangtis, sobrang hilig niya na. Yun yung pagkakilala ko sa kanya. At saka friendly siya sa akin. Kasi kahit hindi niya pa ako ganun kakilala, basta mahilig ka mabilis ng rap, kakaibiganin ka niya. Parang sa baga, tropa ka niya. Ganun. Nagtugtong sa inyong dalawa ka? Oo, yun kagad na nagtungtong sa amin ni Gab. Kaya sumati kami ng mga rap contest noon. Si Charlie Righteous One, yung pinsan ni Gab, hindi ko siya talaga personally kilala. Nakilala ko na lang siya dahil kay Gab, pati yung kapatid ni Gab na si Sugar. Ano yung pinaka hindi nyo malilimutang pangyayari sa rap contest na sinalian? Ano yun yung minsan nagkakaroon ng riot. Yung nahihinto yung alam ng mga ano yan, rapstar yan eh. Na pag may biglang riot o kaya para magkakagulo. Dati kasi may mga ganun pang gulo eh. Minsan mahihinto, kasama ko pa sila William noon yan sila Marvin Salubsob, itong passing arrest. Yun, kaya diskarte ka kung paano ka makakaiwas eh. Kaya yun din ang dahilan kung matatakot ako kasi bilang bata pa ako noon, way back 2000, para bang kasi natatakot ako magalit yung father ko kasi pulis yung papa ko. Malaman niya na may mangyari sa akin. Yun din ang isang dahilan kung ba't tuluyan, unti-unti, umiwas ako. Hindi dahil ako galit kila Gab, wala akong personal na ano sa kanila dahil mababait naman sila sa akin. Bale, nung nalayo ako sa kanila, dahil nag-focus ako sa pag-aaral ko tsaka sa martial arts, unti-unti nakikita ko na ito na, nagkaroon pa sila ng gulo, yung kila Blessed Tang. Hindi magiging totoo lang ako. Pati yung nakasama nila si Hijack. Masaya ako na unti-unti nade-develop, iba-iba yung mga nakakasama ni Gab. Hanggang sa nakasama na ni Gab itong sila Abaddon, sila Kial. Unti-unti dumadami, Lyrical Assault. Sobrang saya ko. Hindi ko kayang i-explain, no? Kung meron man isang pinaka-solid na silent supporter nila, hindi nila alam, walang iba kundi ako yun. Masaya ako na nakasama ko si Gab. With due respect kay Gab, no? Sobrang... Doon mo makikita yung brilliance and great mind ni Gab, eh. Na yung concept niya na kung paano yung gusto niya na mangyari na rap group, yung pa rin nabuo up to now. Solid pa rin sila, no? 'Di ba? Kaya pag nababanggit nila Smaglas, pakawala siya ni Gab, parang bilib na bilib siya, sobrang nakakaiyak. Lalo na yung kanta nilang bago na Chakra. Sobrang proud ako. Sa bawat na binabanggit ni Glock na yung 187 magaling din. 'Di ba? Magaling din yung 187 kasi magaling din yung pinakahinaran nila. Walang iba kundi si Gab. My journey from my life, no, going to Gab is first, I'm a rap listener, no.
After rap listener, naging liner ako. Yan yung uso dati. Wala pa yung mga Facebook. Then after liner, naging phone rapper ako sa rappers community. And from rappers community, doon ko na hook up si Gab sa isang 3-way o 4-way. Nagkaroon kami na encounter ni Gab dahil mahilig siya sa mga tongue twist. Naging group member ako ng Tag Soldiers. Ako, si Gab at saka si Aris. Then after ng Tag Soldiers, hindi na ako nagpatuloy. Then nabuo yung Street Soldiers, yung magpipinsan, si Gab, si Kim, tsaka si Charlie, yung pinsan niya. Then after no naman is yung sumunod na yung Aslin Records, tsaka yung 187 Mobsters. My piece of advice and my condolence sa support sa kanila is I'm one of the solid, silent supporter ng 187 Mobsters. Sobrang naniniwala ako na kung ano man yung na-achieve nilang lahat, nila Abaddon, nila ng Chakra, ito nila, tama sabi ni Glock 9, 187 magaling din. Siya mismo nagko-confirm na magaling. Sabi magaling yung mga konsepto ko anong papaano nabuo ni Gab itong grupo na to. Sa simula nung wala pa yung 187 na narinig ko sa kanya, sobrang solid nun. Na along the way, nabuo. Yung bang nasa isip mo lang na nabuo, sobrang brilliant ng great mind ni Gab. Kaya saludo ko kay Gab at saludo ko sa 187 sa ginagawa nila kay Al. Pagpatuloy niyo lang, listener and supporter niyo ako.